Ito ang mensahe ng krus. Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak, ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Lubos na kababaan ang ating kailangan upang ito ay matanggap, kaya't nais ipaunawa sa atin ng banal na espiritu na tayo'y walang kakayahan na iligtas ang ating sarili mula sa tiyak na kamatayan dahil sa ating likas na makasalanang pagkatao na ating minana kay Adan. Ito ay upang ating maunawaan ang ating lubos na pangangailangan ng tulong mula sa Diyos. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa. Lahat tayo ay makasalanan at walang sino man ang may kakayahang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayong lahat ay naging parang maruming bagay at ang lahat ng ating mabubuting gawa ay parang maruming basahan sa paningin ng Diyos. Kaya't tayong lahat ay nararapat lamang na parusahan ng Diyos dahil ang Diyos ay makatarungan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit salamat sa biyaya ng Diyos. Nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Dahil sa kasalanan ni Adan, naghari ang kamatayan, pero dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya na regalo ng Diyos ay itinuring niyang matuwid at maghahari sila sa buhay na walang hanggan. Dahil sa kasalanan ni Adan, ang lahat ay nahatulang maparusahan. Ngunit dahil sa matuwid na ginawa ng Panginoong Hesukristo, ang lahat ng sumampalataya ay maituturing na matuwid at mabibigyan ng bagong buhay. Kung sa pagsuway ni Adan, marami ang naging makasalanan. Ngunit dahil sa pagsunod ng Panginoong Hesukristo, marami ang itinuring ng Diyos na matuwid. Kailan may hindi nagkasala ang Panginoong Hesus, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan. Para sa pamamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. Si Kristo na ang tumupad sa lahat ng kautusan. Siya ang gumawa para sa atin at sukdulang si Kristo ang tumanggap ng lahat ng kaparusahan at kamatayan na dapat ay sa atin. Siya ay hinagupit, binugbog, dinuraan, kinalbo, kinutya, hinubaran at ipinako sa krus. Ang kanyang mukha ay nawasak at hindi na mukhang tao sa sobrang parusa. Tiniis niya ang mga sakit, ang mga kalungkutang dapat sanay tayo ang dumanas. Sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway, binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan at dahil sa mga sugat niya, tayo ay gumaling. Siya ay pinako at namatay sa krus kasama ang dati nating pagkatao, pero siya ay nabuhay sa ikatlong araw bilang katunayan ng ating muling pagkabuhay sa muli niyang pagdating. Dahil nasa atin na ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Hesukristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa ating mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa atin. Ang ipinangtubos sa atin ay hindi ang mga bagay na nawawala, katulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos nito, umupo na siya sa kanan ng Diyos at hinihintay na lang niya ngayon ang panahong pasukuin sa kanya ng Diyos ang mga kaaway niya. Kaya sa pamamagitan lang ng minsang paghandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal niya. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Una ay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian ng langit. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin
sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Dahil sa biyaya, naligtas tayo ng sumampalataya tayo kay Kristo. Ito ay regalo ng Diyos at hindi galing sa atin. Hindi ito nakasalalay sa mga buti nating gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad ng pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ito ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, ang mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Siya ay ipinako sa krus bilang kabayaran sa kasalanan ng sangkatauhan. Siya ay namatay, inilibing, muling nabuhay sa ikatlong araw. At siya ay nagpakita kay Pedro, sa 12 apostol, sa 500 mananampalataya, kay Santiago at kay Apostol Pablo. Kaya't sino ka man at nasaan ka man, ito ang mensahe na pinakakailangan mo. Ito ang pinakamahalagang mensahe na maririnig ng isang tao. Ito ang mensahe ng krus, ang nag-iisang mensahe ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, na siyang dahilan kung bakit sigurado tayo na sa langit ang ating huling tahanan. Ito ang nakapagdulot sa atin ng tunay na kapatawaran, kapayapaan, kagalingan at kaginhawaan, na patuloy na hinahanap ng lahat ng tao, na hinding-hindi maibibigay ng mundong ito. Kaya't hangad ko po na ito ay maibahagi sa inyo. Tanggapin po ninyo ang regalong biyaya, pananampalataya at kaligtasan mula sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan at kapahayagan ng banal na Espiritu, sa Diyos lamang ang lahat ng kapurihan, magpakailanman. Si Jesus ay namatay ng minsan at para sa lahat. Ang ating Panginoong Jesus ang katuparan ng mga kautusan na ibinigay kay Moises ng mga nasulat sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Ito ay malinaw na inilarawan sa Hebrew chapter 7 na ang ating Panginoong Jesus ang tumupad sa lahat ng kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises. Katunayan, tinukoy din dito na ang Panginoong Jesus ay mas nakahihigit pa sa mga ito dahil ang mga ito ay anino lamang niya. Isang napakagandang halimbawa dito ay ang utos ng Diyos tungkol sa paghahandog ng hayop para sa kabayaran ng kasalanan. Ayon sa kautusan ni Moises, kinakailangan na ang punong pari ay maghandog sa Diyos bilang kinatawan ng mga tao. Dahil ang mga punong pari lamang ng Diyos ang nararapat na pumasok sa pinakabanal na lugar na ito upang mag-alay. Sila ay dapat maghandog ng paulit-ulit para sa mga tao at para sa kanilang sarili sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan, dahil ang kapatawarang ito ay may limitasyon at pansamantala lamang. Kahit kinakailangan nila itong gawin taon-taon. Itong tinatawag na Yom Kippur o Day of Atonement ng mga Israelita. Ito ang itinuturing nila na pinakabanal na araw. Ang dalawang uri ng utos na paghandog.
sa ilalim ng mga kautusan ni Moises na may kabuuang bilang na 613 na kautusan. May 2 utos na kinakailangang sundin ng mga Israelita upang sila ay mapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Una ay ang tinatawag na sin offering na mababasa natin sa Leviticus. At ito ang mga sumusunod na chapter at verses. Ikalawa naman ang trespass offering na mababasa din natin sa Leviticus. At ito ay mababasa natin sa mga sumusunod na verse. Ang mga paghandog na ito ay tumutumbok sa perpekto at huling sakripisyo ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Dahil ang mga pag-aalay na ito sa lumang tipan ay mga anino lamang at ang Panginoong Hesus ay ang katuparan ng mga ito. Hebrew chapter 10 verse 1, ang kautusan ay anino lang ng mabubuting bagay na darating. Kailanman ay hindi ito nakakapagpabanal sa mga taong lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay nila taon-taon. Colossians chapter 2 verse 17, anino lang ang mga ito ng inaasahan noon na darating at si Kristo ang katuparan nito. Ang paghandog ng Panginoong Hesus at ang pagkabuhos ng kanyang sariling dugo sa krus ay mas nakahihigit sa mga paghahandog na ito sa lumang tipan dahil hindi tulad ng pag-aalay sa lumang tipan na epektibo lamang sa isang taon at para lamang sa mga Hudyo. Ang ginawang pag-aalay ng Panginoong Hesus ay pangwalang hanggan at para sa lahat ng sasampalataya. Hebrew chapter 10 verse 10 to 14, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesukristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at naghahandog ng ganoong ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at pagkatapos ay umupo na sa kanan ng Diyos. Ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinagpaging banal ng Diyos. Sa lumang tipan, ang mga punong pari lamang ang nakakapasok sa pinakabanal na lugar ng templo upang mag-alay. Ngunit dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus, tayo ay malaya nang pumasok sa banal na presensya ng Diyos sa lahat ng pagkakataon sa pamamagitan ng panalangin. Tinanggal ng Panginoong Hesus ang tabing na humaharang sa atin at sa Diyos. Hebrew chapter 10 verse 19 to 22. Kaya mga kapatid, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang mga bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabing. At ang daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoong Jesus na ang ating punong pari na namamagitan sa atin at sa Diyos. At hindi tulad ng mga punong pari ng mga Hudyo na mayroong kamatayan, ang ating punong pari na si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't pang walang hanggan na ang ating malayang relasyon sa Diyos. Verse 21 to 22, at dahil mayroon na tayong dakilang punong pari na namamahala sa pamilya ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Hebrew chapter 9 verse 11 to 12. Ngunit dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamamaraan na higit na mabuti kaysa dati. Pumasok siya sa mas dakila at mas ganap na tolda na hindi gawa ng tao at wala sa mundong ito. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Ganito kadakila ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Siya na mismo ang ating pinakapunong pari na namamagitan sa atin at sa Diyos. At siya din ang handog na kordero para sa kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Ang bisa nito ay hindi tulad ng mga inaalay noong panahon ng unang tipan na may limitasyon. Ang kapatawarang iginawad sa ating mga sumasampalataya ay hindi lang para sa isang taon, kundi ito po ay pang magpakailanman. Kung ito ay ating nauunawaan at tinanggap, ito ay makapagdudulot sa atin ng lubos na kagalakan
kapayapaan, kagalingan at kaginhawaan sa buhay na ito na nagbubunga ng mga mabubuting gawa at walang hanggang pasasalamat at papuri sa ating Diyos. Tayo ay pinagpala na at pinaburan ng Diyos dahil sa ating pagsampalataya sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Nararapat lamang na siya'y ating purihin magpakailanman.